Ang lumaban ay isang sugal. Hindi mo nalalaman ang iyong kapalaran. Ngunit kung mayroon mang dapat ipaglaban, iyon ay ang iyong lakbay. Inihahandog ng aming pangkat ang dokumentaryong nagbigay pag-asa at buhay, ang laban, lakbay. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matyaga at masinop sa pera. Iba't ibang negosyo at hanap buhay ang madalas nating pasukin. Sa tibay at lakas ng loob, hinuhugot ng mga Pilipino ang kanilang sandata sa mundo ng pagninegosyo. Saksi maging ang mga banyaga sa ating kakayahan at kausayan sa pagbibenta. Sa mga kalsada, pasilyo at mga establishmento, makikita ang iba't ibang uri ng negosyo. Mayroon din namang naglalako o hindi na may nakabisikleta. Kahit saan matatagpuan ang ating mga itinuturing na magigiting na Pilipino. Salat man sa salapi, subalit hindi ito hadlang upang sumubok sa hangin ng mga mapaparaang negosyante. Naging bahagi na sila ng ating pang-araw-araw na buhay. Nariyan sila upang maghatid serbisyo at kagalakan. At sino-sino kaya ang mga taong masasabi natin ehemplo ng laban, lakbay? Mula sa marahang paghiwa, maging pagpiga ng lemonada ni Kuya John, masasabing patok na pamatid-uhaw ang kanyang sikat na squeezed lemonade. Kaya naman hindi nakapagtataka kaya't binabalik-balikan ng mga estudyante, kabilang na ang mga mag-aaral ng PUP o Polytechnic University of the Philippines ang kanyang palamig. Sino ba namang hindi matatakam sa negosyo niyang inimin na tiyak papawi sa iyong nalunuyot na lalamunan? Ika nga ng mga bumibili, so refreshing! Kaya ano pang inaantay mo? Dito lang yan matatagpuan sa kahabaan ng Pureza. Ngayon, tunghayan naman natin ang laban lakbay ni John Locson at ang kanyang natatakong kwento ng tagumpay. Pari ko na akong malaman yung pangalan. Yan si Locson. Ano po yung nagtulak or inspiration mo upang magsimula ang iyong sariling negosyo? Siyempre gusto ko rin mumulat at magkaroon ng sariling negosyo kaysa nangangamuhan ako. Bakit po, sa dami-dami po ng mga negosyo na maaari niyo pong itayo or gamiting negosyo, bakit ito po yung naisipan? Para sa akin kasi ito lang kasi yung parang po na para ma-improve yung pag-negosyo at para makaalam pa ng yun ang start na. Alam po natin na napakahirap magtayo ng negosyo. Ano po yung mga pangunahing hamon na hinarap niyo po sa pagsisimula ng negosyo at paano niyo po ito nalampasan? Sa pagninegosyo kasi kailangan mo talagang sumugal. Kailangan mo talagang mamunan. Tsaka tiyaga lang para maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga naging discount niyo po para patayo ang negosyo? Una-una lang siyempre masarap, tapos medyo kakaiba. Siyempre sama mo ng sama mo sa banding para tapos sulit tsaka abot kayang presyo lang. Alam po natin na sa pagnenegosyo, may mga bagay po tayong sinasakripisyo or binibitawan para maipatayo po ito. Maaari po bang ibahagi ang isa po sa pinakamahirap na desisyon na kailangan mo po para gawin para sa negosyo po ito? Maaari mo po bang ibahagi ang pinakamahirap na desisyon niyo po na kailangan mo gawin para ipatayo itong negosyo?
Like may work po ba kayo dati bago ipatayo ito? Ayo. So pinili niyo po siyang bitawan para dito. Kailangan, sabi ko nga, kailangan sumugal, tapos sama mo ng sipag, at tiyaga, para medyo Ano po yung sa palagay niyo yung kaibahan ng iyong negosyo sa merkado o ibang negosyong katulad nito? pang estudyante lang, budget parang ano ba, abot kaya yung estudyante lang kasi yung afford ng mga estudyante. Kaya po sa tingin yung patok dahil ito kaya ng mga estudyante. Ay, tapos medyo kakaiba, masarap, siyempre malinis sa at kaya presyo lang. Pwede niyo po bang i-promote yung negosyo nyo para sa aming mga estudyante? Pwede. Sige po. Promote niyo po yung negosyo. Ano po, bili na kayo, gano'n. Hello mga estudyante, bili na po kayo. Ito po. Maraming salamat po. Thank you. Sana ay magpatuloy po kayo at maging successful na po talaga ang business ko. Maraming salamat po. Thank you. Dito sa Quezon City, sa Barangay Tatalon, natagpuan namin si Ate Elsa na talaga namang suki ng mga estudyante dahil mura ang printing service nila. Takbuhan din siya ng mga aplikante para sa mga rush documents. Walang humpay ang pagdating ng mga customers, kaya naman bentang-benta ang kanyang tindahan sa kanilang lugar. Bukod pa rito, sa katabi, mayroon din siyang maliit na sari-sari store na huwag mong iismulin dahil malaki ang kitaan ni Ate Elsa dito. Kung pagsasamahin ang kabuuan niyang kita sa isang buwan, masasabing sumasapat at nahihigitan pa ang puhunang kanyang inilalabas. Ang tanong, ano kaya ang sikreto ni Elsa Bugarin Herona sa kanyang nilumalagong negosyo? Huwag kang mainip dahil ibabahagi niya ang kanyang laban-lakbay sa atin. Maaari ko po bang malaman anong pangalan niyo? Ako nga po pala si Elsa Bugarin Herona. Good morning po sa inyo. Ano pong klaseng business mayroon tayo? Print shop po at saka sari-sari store. Maaari niyo po bang ibigay yung background niyo po, yung naging inspirasyon niyo para ipatayo itong negosyo? Siyempre, bilang isang magulang, siyempre marami akong estudyante. Ang priority ko kasi, kailangan hard work ka. Hard work ng magulang. Masipag at siyempre matyaga ka para kahit paano matustusan yung mga basic needs ng ang aking mga anak, lalo na yung mga nag-aaral. Kaya nagpatayo ako dito kasi silang inspirasyon ko para kahit paano ito ang magiging way para makapag-aral sila. Gaano na po ka tagal yung business na gano'n? Itong print shop, 3 years. Yung sari-sari store naman is 5 years. Ano po yung naitulong ng business niyo para sa inyo, sa pamilya niyo? Siyempre, napakalaking bagay yan sa amin, napakalaking tulong. Dahil lahat ng mga pangangailangan namin sa araw-araw, natutustusan ko, lalo na yung mga nag-aaral na ako ng anak. At kahit na nagre-renta kami, kahit pa paano, nakaka-housing sa araw-araw, nakaka-save kaunti-unti para kahit pa paano may savings kami sa bangko, kahit pa paano. Bali po, malaki po yung naitulong sa inyo nito. Siyempre, lalo na po yung sa pag-aaral ng mga anak. Sa tingin niyo po, ito po yung naging katulong niyo para mapagtapos niyo po yung mga anak niyo? Definitely 100% talaga na nakatulong sa akin pamilya ng business na to kasi yun nga sabi ko nga, ito yung pinangtutustos ko sa mga pangailangan ng aking mga anak sa pag-aaral at saka sa mga lahat ng mga kailangan namin sa foods, shelter, sa electricity namin, sa water, lahat yan natutustusan namin dahil dito namin kinukuha lahat ng mga ng mga pambayad namin sa lahat ng mga pangailangan sa araw-araw. Para po sa inyo, ano po talaga yung kailangan para maging successful yung isang business? Siyempre, kailangan sipag at tiyaga, number 1 yan. Siyempre, bukod dyan, siyempre, kailangan may pananalig ka rin sa Panginoon, number 1 sa lahat. Saka, kailangan may pagmamahal ka sa
mga customers mo, may kailangan concern ka rin sa kanila kung ano yung mga kailangan nila. Yun ang naging ano ko way para kahit pa paano naging successful din ang aming business. Sa tingin niyo po, paano po kayo naging unique or naiba sa ibang mga print shop? Ang masabi ko lang kasi may iba kami mga techniques eh. Kagaya sa amin, siyempre, kailangan maging marunong ka sa customer. Magalang, siyempre, unawain mo kung ano. Kung minsan nga, kung walang pambayad yung customer namin, nililibre ko na rin. Ganyan. Kung iba kulang yung pera nila, consider ko na rin. Kasi kahit paano, basta kumikita kami na unti-unti, okay na rin po. Maaari po ba kayong magbigay ng payo para sa mga kabataan na nais rin po magtayo ng sarili nilang business? Ang may papayo ko lang sa mga kabataan, kagaya sa inyo, na nag-iisip na magkaroon ng business, kailangan maging be wise syempre, be wise. Be wise, hardworking ka, pananalo ka sa Panginoon, sipag at tiyaga, kailangan flexible ka sa lahat. Katingin niyo po, may malayo pa po yung mararating ng business na ito. We hope na sana tatagal pa tong business namin para kahit paano. Mas lalo pa ako makatulong sa aking pamilya. At siyempre sa mga nangangailangan din, nakakatulong din ako kahit paano, kahit konti. Bilang business owner po, ano po yung mga pagsubok na kinaharap niyo po at paano niyo po ito nalagpasan? Sa amin kasi mga business-minded, naturon na kasi na magkaroon ng mga hassle. Kaya lang, siyempre, sabi nga nila, kung walang mga distraction, hindi ka tatagumpay sa buhay. Kailangan mapaglabanan mo lahat ng mga pagsubok. Sabi nga nila na kung hindi naman magbibigay ang ating Panginoon na hindi natin makakayang lagpasan. Kaya kailangan maging strong ka sa lahat ng bagay. Yan lamang po. Thank you po. 642, 649, 655, 658, o hindi naman Go Banana Scratch, pamilyar ka ba sa mga yan? Kung oo, certified mananaya ka ng loto. Hello po, ano po yung madalas tinatayaan niyo sa loto? Isip ko, tsaka ano lang po, 642. Ang dami kasi nung muna, wala tayong pantayan. Bakit po kayo tumataya sa loto? Paano yun? Ang milyon na. Opo. Bilang mananaya po, ano po yung karaniwang tinataya niyo po sa loto? Yung mga birthday, tulad nung nakaraan, nung ados, tumaya ako. Then tumaya ako ng panggabi. Tapos hindi lumabas. Kasi may pasok ako eh. Late na ako nakauwi. At rin siya lumabas, yung 20-30, birthday na kasama sa birthday. Gaano po kayo kadalas po yung tumatay? Pag may free time ako, minsan, pag walang pasok, yun. Tatlo sa isang beses ang araw. Sino ba namang ayaw maging instant bilyonaryo o hindi kaya'y milyonaryo? Ang tanong, paano naman? Dito sa kaparehong lugar sa Barangay Tatalon, pinipilahan ang isang loto outlet. Kung ikaw ay gutumin pagkatapos mong tumaya, huwag kang mag-alala dahil mayroong Toto's Eatery. Kilala ang kanyang karinderya dahil sa masasarap na ulam at putahing hinahain nito. Sa halagang 40 pesos, may gulay at sabaw ka na. Paano kung mamroblema ka sa inyong uulamin? Huwag ka nang mag-isip dahil may gulayan din si Kuya Toto. Lahat yata ng gulay sa Bahay Kubo ay matatagpuan sa kanilang pwesto. Nagtataka ka pa na lahat ng yan ay pinagmamay-arian ni Gary Rabido o Kuya Toto? Halika at hayaan mong ilahad niya ang kanyang nakaaantig na karanasan sa pagnenegosyo at ang kanyang laban, lakbay. Maaari ko po bang malaman yung pangalan niyo? Ako pala si Gary Toto Radida.
Pwede rin po ba namin malaman kung ano-ano po yung mga business na mayroon kayo? Ngayon o yung noon? Mula noon hanggang Mula ngayon? noon po hanggang ngayon. Kasi dati kasi ako lumaki talaga ako sa hirap. So, yun nga, nung umalis ako sa lugar namin, dahil sa kahirapan, nangarap ako na baka sakali sa pagpunta ko ng Maynila na baka sakali mabago yung buhay ko. So yun, mula sa isang magsasaka, tapos pinasok ko yung grocery boy ako, tapos yung construction worker, then babysitter, nag-aalaga ng mga bata, yun ba yung tawag doon? Tapos nanay ako ng sapatos, kaya ako ng damit ng sapatos. Ito yung tricycle driver. Hanggang sa yun, hanggang ngayon, nakapunta tayo ng Lotto Outlet. Yun, tayong kantin. So kumbaga yan ang bunga ng yung kahirapan ko noon nung pumunta ako ng Manila. Kumbaga yung kahirapan ko noon is 100%. Yung naging pangarap ko naman is 200. Sabihin, dinubli ko yung pangarap ko kaysa dun sa kahirapan. So, yun nga, unti-unti. Tapos, napagpataya tayo ng ibang negosyo sa pamamagitan din ng tulong ng Panginoon. Kaya, kumbaga sa akin, ang gusto ko lang din na may share sa iba na sa mga tulad ko na mga lumaki sa hirap, sa mga tulad ko na lumaki sa probinsya. Mas na pumunta kayo ng Manila, huwag kayong mahiya na mangarap, huwag kayong mahiya na magsikap kasi wala namang bayad din, libre yan eh. Kaya kailangan sa pagtipid para siyempre makamtan mo rin yung pangarap mo sa buhay. So, yun, sa awa ng Panginoon, marami tayong naitayo na negosyo. Meron din akong paggawa ng ketchup sa Novaliches. May farm din ako sa Tanay. Sa Masbate, meron din. Yun, nakapagpagawa ko ng apartment. Apartment ako sa Villa, sa Novaliches, may apartment din ako. So kumbaga, hindi ko yan pinagayabang, kundi yan yun. Kumbaga, halimbawa na tulad ko na lumaki sa hirap, na isang dating magsasaka, na isang anak ng magsasaka, kumbaga nangarap, saka pagkakataon tayo na umasenso. Huwag lang kayo mayang mangarap kasi libre lang yan, hindi mo pwede mo tawaran yan kasi libre yan eh. Kaya simple sa akin, pasalamat ako kasi mayroong ganito. Pero mas mahaba pa ito kung isa-isahin ko eh. Simula pa nung kabataan nyo kasi kasama na ako ng nanay ko sa pagninegosyo. Kaya nung paglaki ko, napagpunta ako sa Manila, sabi ko yung trabaho ko na sa Manila, simple na lang. Dito na doon sa probinsya, simple nagtatanim kayo ng palay, nagtatanim kami ng iyog, saging, mais, tapos yun nga, nag-aararo. Kaya nung pupunta ako sa probinsya, ay sa Manila, simple na lang yan. Dahil ko yung trabaho dito, napakadali na lang. Kaya yun nga na, kaya kalugan tayo ng Panginoon ng mga iba-ibang hanap buhay. Yun nga, meron tayong kayuran ng nyog, tapos kantin, tindahan ng gulay. Bali, matagal na po kayong negosyante po. Actually, bata pa kasi ako. Kasama na ako nanay ko sa pagninegosyo eh. Kaya nung namulat na talaga ako sa negosyo, namulat na ako na kumbaga nung paglaki ko, patuloy ko na lang yun. Natutunan. Oo, natutunan ko nung bata pa ako na natutunan ko sa magulang ko. Yun ngayon, ito na ngayon, kumbaga yung bunga ng kahirapan. Bunga ng kahirapan. Bilang isang negosyante po, ano po yung mga kinaharap niyong problema nung nagsisimula po pa lang po kayo, tsaka paano niyo po nalampasan ito? Ganito, simulan natin doon sa yung una. Kasi una,
pag ikaw talaga nagtayo ka ng isang negosyo, una-una, siyempre yung kamag-anak mo, kaya partner mo, siyempre, parang instead na tulungan kayo, marami yung moral support, instead na tulungan ka, parang nandun yung doubt na bagsak tayo, hindi natin ano yan. Yan unang-una talaga na kailangan paglabanan mo yan, na yung minsan, meron ka mga kamag-anak na yung sibat, kumbaga, i-push ka na, sige, tuloy mo yan, wala, ataking ka nila kasi natakot sila na, yun nga, magsak. Pero, sa akin, unang-una talaga, pag nagtayo ka ng isang negosyo, unang-una, ilapit mo sa Panginoon. At yan, saka unang-una, tulad ko ngayon, nabibigay yung ano ko, tindahan. Kasi yan, yan kasi ang importante, yan, ang blessing yung galing sa Panginoon. Hindi yan dahil sa ating kakayanan, hindi dahil sa rin natin lakas, kundi nakasalalay yan sa Panginoon at saka siya nag-bless na sa atin. So, sa mga, ano naman, minsan naranasan ko rin, tulad ng tayo ako ng grocery. Sa grocery kasi malaki ang puhunan, pero konti ang tubo. So, although hindi man ako bumagsak doon, pero tinigil ko yun kasi malaki ang puhunan. Ayun, nagkaroon ako ng gulay. Itong gulayan ko kasi, bago ko naman kasi yan tinayo, niling ko rin sa Panginoon. Kaya sabi ko, Panginoon, gusto ko magtayo ng gulay. Gulayan. Kaya lang ang problema, sabi ko, nakita ko nung tricycle driver pa ako, nakita ko na ang daming tinatapon na yung mga siservisan ko, daming tinatapon na gulay. Sabi ko naman sa iba, sa yung siservisan ko, sabi ko, sayang po yung ano, sayang yung gulay. Sabi ko, ano kaya dapat binibigay na lang yan sa ano, sa tao kaysa itapon. Sabi nila, sagot sa akin, hindi pwede na ibigay kasi daw pag binigay daw nila yan, masanay na lang daw yung tao na yung ano yung tao nun, mag-antay na lang ng bigay pagdating ng hapon. Pero para sa akin mali kasi sa akin mas gustuin ko yung mapakinabangan ng tao kaysa sa itapon. So hiniling ko rin sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, nanghinayang po ako kasi maraming ang nagatapon na gulay pagdating ng hapon na sayang. So ano dapat ko gawin para hindi masira yung paninda ko. So, yun nga, nag-pray ako dahil pinaisip sa akin ng Panginoon na ibinta mo ng mura. Hindi ka mababa lang, tumubo ka ng konti. So, tumubo ka ng konti. Tapos, nakatulong ka na sa kapwa, kita ka pa. So, hindi na naman mapupulok yung paninda mo kasi nabili. Kahit mura, kahit mababa. Yun ang ano sa akin, na naisip ko na yan sa akin, Panginoon na yun pala sabi ko dapat. Kaya ako sa tindahan ko, nung nagtumas nga ang sili, pag ako nagtitinda, pinag-1,000 na kitang sili. Sa akin libre, sa mga inasal sabi na wala nang libre. Pero dito meron. Pero ngayon, isa-isa lang kasi mahal eh. So, yun ang ano ko, yun ang naging paraan ko sa pagninegosyo. Kaya kilala tayo at saka tiyatangkilig ng ibang tao yung hanap buhay natin. Kasi madali tayo pag-usapan. Kunyari, bibili sila minsan ng halagang 12 pesos, 10 piso na lang, itawad na yan, saka may dagdag pa doon, kalamansi, yan, sili. Saka minsan kasi ang luya, pag once na, nahiwa mo na yan, kinaumagahan, parang kulubot na, pangit na itinda. So ang ginagawa ko, nilibre ko na lang yan sa mga customer na binibili. So, siyempre ako bilang tao, pag binigyan mo ako ng kabutihan, binigyan mo ako ng, yung mabuting gawa, siyempre papalitan ko yung ginawa mong kabutihan sa akin. So siyempre, hindi na ako bibili sa iba, doon ako sa'yo. Kaya siyempre parang tatanawin ko na ako ng loob yun, at saka sa'yo doon, nakatipid ka na. So may dagdag pa. Kaya yun ang ano ko, at saka sa minsan talagang dumating din ang time na minsan nahina. Kaya siyempre, minsan kailangan, kasi panahon kasi di mapantay-pantay yan eh, minsan may nahina. Huwag ka lang panghinaan ng loob, kailangan laging think positive ka lagi. Saka yun nga, lapit mo lagi sa Panginoon kasi napakasarap na magnegosyo na, alam mo yun, kasundo mo yung mga kapitbahay mo. Kasi una-una nga yung customer mo, yung kapitbahay mo eh. Sila yung una-una mong customer. So, siyempre, pag mabait ka sa kanila,
pagkakalat nila yan, pagkakalat nila na yung kay Tuto kasi mura doon. Bayit, may madagdag pa. Kaya nakakatuwa yung gano'n. At saka yung pasalamatan kapag talikod ng customer. Ay, salamat. Nakakatuwa yung gano'n na pasalamatan ka. Unang-una talaga, pinakanatunan ko sa pag-negosyo, yung pagkapwa. Dito kayo sa pag-negosyo na dito marami kang makasalamuha. Kasi unang-una talaga hindi masapagana. Tulad ko na negosyante na may takot sa Panginoon kasi hindi, sabi nga ng iba, pagdating daw sa negosyo daw, wala ka mag-anak pagdating sa negosyo para sa akin hindi. Kasi sa akin kasi unang-una pag once na kahit negosyante ka, nandun pa rin yung kumbaga yung pagiging isang mabuting tao mo. Sipin mo, sabihin natin, gutom na yung kamag-anak mo. Tapos ay gusto humingi na saging, hindi ko pa pwede bigyan yun dahil sabihin mo, negosyo ko yan. Di ba mali yun? Kaya sa akin, ang natunan ko sa ganito na kumbaga ito kasi isang paraan din ng pagkasapay ng pagkapwa. Kasi unang-una, pag once na mabait ka sa tao, so ibig sabihin, kumbaga, marami kang kaibigan, marami kang makikilala, at aside doon, pag meron kang mga kaibigan, siyempre marami ka rin matutunan na yung alam nila na hindi mo alam. Kaya isa yun sa natutunan ko ng gaya ko pag-negosyo. Kaya pagtitinda ko, natutunan ko rin yung kanatilay, sa kanila Kuya Alan. Sa kanila ko natutunan sa mga negosyante na, sa mga nauna sa akin ng mga negosyante. Kaya isang bagay na yung pag-negosyo, marami kang matutunan dito, hindi lang sa para kumita, kundi yung pagkapwa, matututo ka. Para po sa inyo, totoo po yung sayings na level up ang may pangarap at walang imposible sa taong nangangarap. Totoo yun. Totoo yun. Wala talaga imposible sa pagtaong nangangarap ka. Saka yung sinasabi mo na yung walang imposible. Level up ang pangarap. Oo, yan. Totoo yan kasi unang-una, siyempre, pag wala kang pangarap, wala kang pagsikapan. Opo. So, paano mo naman i-level up yung negosyo mo? Yung pangarap mo, wala kang pangarap. Kasi siyempre, unang-una talaga, pangarap, tapos, then, siyempre, kung may pangarap ka, siyempre pagsikapan mo. So, i-level up mo naman yung klase ng hanap buhay mo, kumbaga, yung pakikitungo mo rin sa tao. Kasi unang-una talaga, kahit anong mura ng bilihin mo, kung pangit ang ugali ng isang negosyante, hindi tatangkilikin na yan customer. Pero kahit na hindi naman gano'n gaganda, tapos mabait ka sa kanila, anin ka talaga nila tatangkilikin. Ano naman po yung mga mapapayo nyo sa mga kabataang gustong magpatayo ng business? Ito. Sa akin naman bilang negosyante, although hindi ba naman tayo successful talaga na negosyante, pero kumbaga sa akin, napatunayan ko naman na ang pag-negosyo talaga is napakaganda. So hindi ko naman sinasabi na huwag na kayo mag-aral kasi unang-una, siyempre ako tulad ko, nag-aral din naman ako pero hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko. Mechanical engineering ako, pero hindi ko rin naman nagamit sa yung pinag-aralan ko. Kaya nagtinda ko ng gulay. At sa akin, payo ko sa mga kabataan, anong negosyo? Huwag kayong matakot na magtayo ng negosyo. Huwag kayong matakot na magsimula na kahit sa maliit na negosyo. Ang importante doon, hindi ka na mamasukan, hindi ka na nangamuhan. Pagka hindi ka hawak ng, kumbaga yung oras mo, walang mag-command sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan. Matagal nang namamayagpag sa mundo ng pagnenegosyo si Kuya Eduardo. Maniniwala ka bang 3 branch lang naman ang kanyang natatanging Lucky Wing Superstore? Mura na, magiliw pa ang mga taong sasalubong sa'yo. Kaya naman dito namimili ang mga taga-barangay sa Uyo sa Quezon City. Kung minsan nga'y nagkakasabay-sabay pa ang mga customer dahil nga kilala ang kanilang negosyo,
na kumpleto sa mga pangunahing pangangailangan. Talaga namang nagbunga ang kanyang pagsisikap dahil nakapagpundar na sila ng mga ari-arian gaya na lang ng lupain. Dugot pawis ang isa sa mga naging puhunan ni Kuya Eduardo upang lumago at makilala ang kanilang negosyo. Gusto mo rin bang magtagumpay sa iyong nagsisimulang negosyo? Narito si Eduardo Brinces upang magbigay inspirasyon at karanasan sa laban lakbay. Hi, hello. My name is Eduardo Brinces and I'm from Lucky Wings General Merchandise located at 169 Sauyo Road, Barangay Sauyo, Quezon City. Para sa unang question, anong nagtulak sa iyo upang magsimula ng iyong sariling negosyo? Unang-una, ang nagtulak sa akin dahil before kasi empleyado rin naman ako. Siyempre, bilang empleyado, natutunan ko na hindi ako aasenso sa pagiging empleyado lang muna. So, ang ginawa ko, siyempre, before that, nag-earn muna ako. Nagsikap hanggang sa makapag-ipon. And then to the point na nakapag-ipon ako ng kahit konti, doon na ako nag-umpisa magnegosyo. Kasi naka-mindset na sa akin na from the very start kasi sa hirap ng buhay, sa tingin ko sa pagninegosyo ako, unlad. Which is, yun naman, tinutukan ko talaga siya from the very start, although sa umpisa, napakahirap talaga. Nandyan yung pinakamahirap na sitwasyon na makakaharap mo. Pero, ganun talaga. Walang negosyong madali. Lahat pagdadaanan mo talaga yan. Step by step. Kailangan nagtudyok sa akin. Kahirapan. Okay? Dahil unang-una, syempre, galing din naman talaga ako sa hirap. So, nag-ipon hanggang sa makapag-ipon and then yun. Nag-put up ako ng negosyo. Pangalawang tanong, ano yung mga pangunahing hamon na hinarap mo sa pagsisimula at paano mo ito nalampasan? Yan. Sa pagtatayo ng negosyo, unang-una pa lang, alam mo na. Sa isip mo pa lang alam mo na yung mga pagsubok na pagdadaanan mo. Kasi hindi talaga madali ang magnegosyo. Marami kang dapat isakripisyo kung mag-uumpisa ka ng pagnegosyo. Unang-una kasi, dapat nakatuto ka dyan eh. Full-time ka. Pag nagnegosyo ka, hindi mo pwedeng iasa sa mga tao. Kailangan dapat nandyan ka, kailangan dapat alam mo lahat. Kung hindi mo man alam, kailangan mong aralin paunti-unti. Kasi nagnegosyo ka eh. Nagbuhos ka dyan, nag-invest ka. So, kailangan mo talaga siyang aralin hanggang sa makuha mo siya. Maraming mga hindrances. Kasi, although sinasabi ng iba, madali lang ang magnegosyo, no? Pero ang pinakamahirap, ang magpanatili ng negosyo na naka-open or nakabukas na lumalago. Kasi kadalasan, pag mga negosyante, no, kadalasan kasi once na nag-open sila ng business, usually down. Kasi nga, hindi pinag-isipan mabuti. Gora-gora lang. Kumbaga, naisipan kong negosyo, ganito, ganyan. Ganun lang, di ba? Walang feasibility studies, hindi pinag-aralan kung papatok ba to rito, kung kakagatin kaya ng mga tao, di ba? Kasi kailangan mong pag-aralan lahat yon. Hindi pwedeng gora-gora ka lang. Once na na-push ka nasabihan ka ng kabarkada mo na ganito, ganyan, ganyan, tayo ka. Tatayo ka lang din agad. Hindi ganon. So, pag-aaralan mo talaga siya. Pwede po ba kayo magbigay ng talagang hamon na parang naisipan nyo minsan na sumuko na lang? Actually, yes. Kasi nung start pa lang namin, nung start ko pa lang mag-open, way back to 2011, sa isang branch namin yon. Actually, nag-start kami, napakababa lang ng sales. As in, down na down talaga, to the point na sasabihin mo sa sarili mo na, ayoko na. Titigil na ako. Kasi wala namang bentang pumapasok eh. Walang bentang pumapasok. Kasi nga hindi ka pa naman kilala. Yun talaga yung pinakamahirap doon. Halimbawa, pagbukas namin, nahina na. After a week, little by little, pero napakaliit pa rin. Hanggang sa tumagal sa hindi ko sinukuan. Kasi, syempre, eto na lang yung ko eh. Kasi nag-resign na ako sa trabaho. Wala na akong ibang choice.
So, kahit na down na siya, hindi ako nawalan ng pag-asa. So, inaral ko talaga siya, ginawan ko ng paraan, nag-isip ako ng paraan, ng mga strategy, kung paano ko siya mai-enhance, kung paano ko siya mapapalago, kung paano ko siya madadagdagan yung mga customer ko. Yun, lahat ng mga strategy na pwede kong gawin, ginawa ko. And then, after a month, bigla na siyang nag-boom. Ganon. Na after a month, yun, nag-duplicate na kami ng nag-duplicate. Ganon lang. Para sa third question po, ano yung particular na tagpo kung saan nalaman mo agad na ito na yung pagkakataon para mag-umpisa at pagpatuloy yung pagnenegosyo? Paano po yun napakinabangan? Bago ako pumasok sa trabaho or bago ako maging empleyado rin, ang pinasukan ko rin kasi is related dito. Yun talaga yung tinarget ko. Kasi yun ang pinasukan ko rin kasi supermarket, no? Tapos kasi yung target ko is makapagtayo rin ako ng supermarket or grocery na like this. Kaya yun, so habang pumasok ako doon, hindi lang ako pumasok for just sa salary, kundi yung trabaho ko, inaral ko, lahat ng mga from dicer, sa pagdi-display, bagger or whatsoever. So lahat ng rotation ng work sa grocery, inaral ko yon. To the point na after ko mag-resign, alam ko na lahat ng mga gagawin ko. So yun yung pagkakataon na yung mga napag-aralan ko, na i-apply ko sa negosyo ko. Okay? So yun din yung nag-udyok sa akin na mag-start ng negosyo. Nag-put up ako ng goal sa isip ko. After 5 years, pag nakaipon ako, mag-i-stop ako, at magtatayo ako ng sarili ko. Ganun. For number 4 question po, paano may hinaharap at sinasagawa ang pagdedesisyon sa pagnenegosyo at pagbalanse ng panganib at pag-iingat nito? Sa negosyo naman talaga risky eh. Normal yan. So, syempre, bago mo pa naman pasukin yan, syempre titimbangin mo. Pag-aaralan mo. Gagawa ka ng feasibility studies. Kung ito bang negosyong to na itatayo ko rito, papatupaya, tatangkilikin kaya ng mga tao, sino yung mga target ko ng mga customer, mga kliyente ko, sino? So pag-aaralan ko yon. Yun yung target ko. Tapos ano pa ngayon? Na question? Ano po yung pagbabahagi po ng pinakamahirap na desisyon? Yan yan. Pagbabahagi kung paano ka magdesisyon. Yun nga. So, syempre, pag-aaralan mo, titimbangin mo kung actually sa akin, pag nakita ko kasing talagang may makita lang ako ng mga 50% na sinusunggaban ko na yan. Magdedesisyon na ako. Go ko yan. Kaya ko ng halimbawa, magtatayo ako kaya ko ng i-risk yan. Kasi napag-aralan ko na yan. So, sa tingin ko pa lang, alam ko na. Question na po tayo, paano mo napapanatiling ang focus sa pagbabago ang iyong negosyo sa pag-unlad ng panahon? Sa ngayong panahon talaga, kung ano yung uso, susundan mo talaga eh. Gaya ngayon, yung GCash sa pang-payment, diba? So, kung wala kang GCash ngayon, maraming customer ang mawawala sa'yo. Dahil usually yung GCash na talagang umiikot ngayon sa pagbabayad. And then actually yung sa mga online, hindi ko naman na inaano yun. Kasi actually yung mga tinda kasi namin is mga basic naman. So ang kailangan mo lang dito is, actually maraming kalaban dito eh. Marami kang mga kakompetensya sa mga grocery, gaya ng dami rito. Tapos may bago pa nga, di ba? May yung Dali na grocery dyan. So, napakaraming competition. So, darating talaga yung point na, ayan yung pinaka pagsubok din yan, syempre. Tapos kung paano mo rin siya i-handle. Kasi syempre, hindi mo hahayaan na ma-down ka dahil lang sa kanila. Expect, dahil nagtayo ka ng negosyo, expect na marami talaga ang magtatayo rin ng negosyo. Kasi gusto rin nilang mabuhay, diba?
lahat naman tayo gustong magnegosyo. Kaya, yun. Ang ano na lang ngayon, since maraming kompetisyon, pagalingan. Pagandahan ng sa akin, ng yung sino-showcase ko talaga rito, yung good customer relation. Yung pakikitungo mo sa mga customer, dapat maganda. Dapat yung mga customer mo dito, bago umalis, kailangan may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi yung pag-aalis na, taray naman ang mga ano dito, diba? Hindi na ako babalik dyan. So, kailangan dapat yung customer relation mo, dapat bongka. Dapat maayos talaga. And, syempre, dapat maayos talaga yung, yung paligid ng mga paninda natin. Dapat na-check rin natin yung mga expiry. Yun. May mga dapat natin ayusin talaga. Kaya ngayon, inaayos namin talaga, nagkakaroon din kami ng expansion para mas mapalaki kasi may init eh. Ayun yung gagawa namin. Ganun. Ngayon, naniniwala ka pa rin ba sa sinasabing swerte? O pawang paniniwala lamang ito? Dahil kung sila Kuya John, Ate Elsa at Kuya Toto ang ating tatanungin, ang tagumpay ay hindi kusang ibinibigay at dadapo sa iyong palad. Nagkataon, swinerte, tila mas maigi kung sasabihin natin nagtagumpay. Ang pera kung gagamitin natin sa tama ay higit na kapaki-pakinabang. At kung sasamahan pa ng matinding pagsisikap at pagtitiyaga, tiyak na matatagpuan mo ang ruro ng tagumpay. Kaya nga ang layuning dokumentaryong ito ay maghikayat at magbigay ng inspirasyon sa mga taong naghahanap ng rason upang magnegosyo. Ikaw na nanonood, tiyak may sarili ka rin laban at lakbay. Maaaring sa ngayon ay hindi mo pa tuluyang nahahanap ang iyong sarili sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya nga't narito kami nagpapaalala na ang laban at lakbay ay magkasama. Ngayon, kakasa ka ba? Sa huli, kami nagpapaalala na level up ang may pangarap at walang mahirap sa taong nagsisikap.